Nagbubukas ang pelikula sa isang daungan sa isang lugar sa Asya, at makikita natin ang isang lokal na nagbebenta ng pagkaing dagat na si Papasan, na naroon upang bumili ng sariwang isda para sa kanyang tindahan. Habang nag-iikot, nakarinig siya ng umiiyak na isang sanggol na nagmumula sa isang baul sa isang bangka. Nang buksan ito ay nakita niya ang isang dayuhang sanggol na napadpad sa pampang. Nagpa siya ang mabait na si Papasan na ampunin ng bata at iuwi sa bahay na pinangalanan nitong Iki. Makalipas ang 16 na taon, makikita natin na si Iki ay lumaki na at isa ng binatilyo. Tinutulungan niya ngayon ang kanyang ama sa kanilang lokal na tindahan na matatagpuan sa isa sa mga abalang kalye sa malayong silangan. Si Iki na isang dayuhan, ay hindi tanggap ng kanyang mga kasamahan ngunit wala siyang pakialam. Isang araw, habang naghahatid ng pagkain na binili sa kanyang ama, nadatnan niya ang maraming tao na nanunood ng isang demonstrasyon ng martial arts. Sumama rin siya sa karamihan at agad na nabihag ng isang magandang dalaga na si Kimi, na napakagaling pagdating sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng demonstrasyon, sinundan siya ni Iki sa kanyang dojo, kung saan nasaksihan niya ang ilan pang mga mag-aaral na nagsasanay ng mga diskarte sa ninja na nagpabilib sa kanya. Dahil sa mga nasaksihan na ito, nagpa siya rin siyang sumali sa kanila. Sa isang araw ng pagsubok sa pagiging ninja, nakibahagi si Iki sa isang combat audition at naatasan na maghagis ng isang ninja blade sa isang target. Gayunpaman, ang kanyang kakulangan sa karanasan ay humantong sa isang sakuna na halos maging sanhi ng pagtama ng blade kay Kimi. Nahihiya sa kanyang mga aksyon, umalis si Iki at doon ay napansin ni Master Sabu ang isang kakaibang marka sa likod ng kanyang binti. Nang maglaon, tiningnan ni Sabu ang ilang mga sinaunang papel at laking gulat niya nang malaman na ang marka ay nauugnay sa alamat ng dancing ninja. Sa kanyang pag-uwi ay dumaan si Iki sa isang arcade dancing machine na nakakuha ng kanyang interes. Nagpa siya siyang subukan ito, ngunit nahirapan na sumabay sa mga tiyempo ng musika. Sa kabila ng mga paunang hamon, nakita ni Iki ang kanyang sarili na naaakit sa aktibidad at bilang isang resulta ay sinimulan niyang gugulin ang halos lahat ng kanyang oras sa arcade. Bukod dito, madalas siyang pumupunta sa mga sesyon ng pagsasanay sa ninja, ngunit palagi siyang tinatanggihan ni Master Sabu dahil sa kanyang kakulangan sa kasanayan sa pakikipaglaban. Lumipas ang ilang taon, at pinagkadalubhasaan ni Iki ang kanyang pagsasayaw sa pamamagitan ng dedikadong pagsasanay sa mga arcade machine. Walang kahirap-hirap siyang nagsagawa ng iba't ibang galaw sa pagsayaw at perpektong combo, gayunpaman, siya ay isa pa ring baguhan pagdating sa pagsasanay sa ninja. Isang araw ay nalaman ni Iki ang tungkol sa isang alamat ng dancing ninja mula sa isang lugar at nagtanong tungkol dito kay Master Sabu. Nang ipahayag niya ang kanyang pagnanais na maging isa sa mga ito ay tinawanan siya ni Master Sabu. Inilarawan nito na ang mga dancing ninja ay malamig at matigas mula sa labas, ngunit ang loob ay nasusunog na parang apoy, ang kumukulong kaibuturan ng sinusupil na enerhiya ay nag-aapoy sa kanilang mga kakayahan. Upang maipakita ang isang sulyap sa kakayahan ng mga dancing ninja, gumamit si Master Sabu ng isang galaw ng balakang upang ihagis sa kanya ang isang mangkok ng kanin. Pagkatapos ay binigyang diin niya na si Iki ay hindi nagpapakita ng palatandaan kung ano ang magagawa ng isang dancing ninja. Dahil alam niya na si Iki ay hindi alam ang tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, sinabi niya sa kanya na ang pagtuklas sa sarili ay nagmumula sa kaliwanagan ng pagkilala sa isang babae. Pinayuhan pa siya ng master na humanap ng babae at sa kanya lang makukuha ang tunay niyang potensyal. Nang maglaon, ang nalulungkot na si Iki ay naglalakad sa mga lansangan nang siya ay nilapitan ng isang grupo ng mga bully na nag-uudyok ng away. Ayaw ni Iki na makisali sa anumang uri ng away at piniling lumayo ngunit hinarang nila ang kanyang daan at inatake siya. Ngunit sa isang nakakagulat na pangyayari ay nagsimula siyang sumayaw ng walang tigil na sinasabay ang kanyang mga galaw sa mga suntok at sipa. Ito ay hindi lamang nakakatulong sa kanya na talunin ang mga bully ngunit sila rin ay humanga sa kanya. Ipinapalagay nila na siya ay isang uri ng ninja at hiniling sa kanya na turuan sila ng ilang mga galaw. Bilang resulta, ang away ay nagtatapos sa pagsasayaw ng grupo ng sama-sama. Sa kabilang banda ay ipinakikilala sa atin ang isang Amerikanong artista na si Ansel Lado Uche at ang kanyang kasintahan na si Crystal, na papunta sa dojo ni Sabu. Lumalabas na si Ansel ay sinanay din ni Master Sabu, ngunit ginagamit niya ang kanyang talento para sa kanyang makasariling mga motibo na kinukutya ang mga diskarte ng mga ninja sa kanyang mga palabas sa telebisyon. Bumalik siya para kumuha ng mahalagang papel na magbibigay sa kanya ng sapat na kapangyarihan para pilitin ang mga executive ng telebisyon na hayaan siyang mag-host sa isang fighting channel.
Gayunpaman, ang master ay matatag na tumanggi na ibahagi ang alinman sa mga sinaunang lihim para lang sa pera. Ikinagalit ito ni Ansel kaya itinali niya ang master sa isang stretching machine at pinahirapan. Gayunpaman, ang napakatinding lakas ni Master Sabu ay nagpapahintulot sa kanya na makalaya at magsimula ng isang tunggalian laban kay Ansel. Nang mapansin ni Crystal na malapit ng matalo ang kanyang kasintahan, hinagisan niya ng blade ng ninja ang master dahilan para magambala ito. Pagkatapos ay ginamit ni Ansel ang pagkakataong ito upang kunin ang kanyang baril at pinaputukan ang master mula sa likuran bago umalis kasama ang inaasam na papel. Di nagtagal ay dumating si Iki sa dojo, at natagpuan lamang ang master na malubhang nasugatan. Sa kanyang huling hininga, sinabi sa kanya ng master ang tungkol kay Ansel pati na rin ang kanyang makasarili na intensyon. Ikinagalit ito ng binatilyo kaya nagpasya siyang maglakbay sa Amerika upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang master. Nang gabi ring yun ay inayos niya ang kanyang mga gamit, nagpaalam sa kanyang magulang at nagsimulang maglakbay. Sa susunod na eksena, makikita natin si Master Sabu na ngayon ay nasa kabilang buhay na nakikipagsaya sa ilang magaganda at sexy na babae. Sa kabila ng kasiyahang ito ay tila nag-aalala siya para kay Iki kaya gumamit siya ng isang pamamaraan ng mga ninja upang ipatawag ang kanyang pinakamahusay na estudyante na si Kimi, sa mundo ng kabilang buhay at inutusan itong bantayan ang binatilyo. Samantala, makikita si Ansel sa punong tanggapan ng Fighting Channel na naghahanda para sa kanyang paglabas sa TV. Gayunpaman, ang executive ng channel na si Garland Jones ay mukhang hindi interesadong makipagtulungan sa kanya dahil sa mga chismis na si Ansel ay nababaliw. Sinabi pa niya na mas gusto niya ang ibang host kaysa magtrabaho kasama siya. Ang pagtanggi na ito ay nakasakit kay Ansel, kaya dumating sa punto na ginamit na niya ang kanyang mga kasanayan sa ninja upang pisikal na salakayin ng executive at sa huli ay pilitin siya na sumang-ayon. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay, dumating si Iki sa Amerika at nag-check-in sa isang hotel na pag-aari ng isa sa mga kaibigan ng kanyang ama na si Mr. Paul. Simula sa mga sumunod na araw ay sinimulan niya ang pagbuo ng kanyang plano upang gumanti, bilang unang bahagi ng plano ay sinubaybayan niya ang kanyang target. Sa kalaunan ay nahanap niya ang tirahan ni Ansel at nagtungo doon nang walang anumang pagkaantala. Pagdating doon ay nakita niyang nakalak ang pintuan at naghanap ng ibang paraan para makapasok. Si Kimi na nandoon na ay lihim na naghulog ng tali mula sa bubong, na nagpapahintulot sa kanya na makaakyat. Ngunit pagdating niya sa tuktok ay siya ring oras na umalis sina Ansel at Crystal para sa isang pagtitipon. Pagkatapos ang ating bida ay sinundan sila sa kanilang lokasyon, kung saan siya ay hinarang ng isang bantay. Hiniling niya na papasukin siya na binibigyang diin ang kanyang misyon na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang master. Gayunpaman, hindi siya siniseryoso ng bantay at itinulak siya na inuutusan siyang umalis. Galit na ginamit ni Iki ang kanyang mga ninja moves para alisin ang pantalon ng bantay, na nagpahiya sa kanya sa harap ng lahat ng mga nasa lugar. Ang kaguluhan ay nakuha ang atensyon ni Crystal, na agad naisip na siya ay ipinadala ng dojo. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang blade ng ninja at binato ang mga ito sa binatilyo, ngunit si Kimi ay namagitan sa tamang oras at itinaas ang mesa upang gawing panangga na pinipigilan ang anumang pinsala. Kasunod nito ay mas maraming gwardya ang sumulpot upang hulihin sila, kaya't ang dalawa ay nagsama at ipinakita ang kanilang pambihirang dancing ninja moves upang masupil silang lahat ng sunod-sunod. Kasunod nito ay binato ni Iki ang dalawang matulis na chopstick kay Ansel, ngunit ang kontrabida sa huli ay nailigtas ng kanyang magaling na kasintahan. Bago pa lumala ang sitwasyon ay nilayo na ni Kimi si Iki sa eksena, na iginigit na hindi ito ang tamang oras para isagawa ang kanyang planong paghihiganti. Bilang resulta, ibinahagi ni Crystal ang kanyang mga hinala kay Ansel na nagmumungkahi na ang binatilyo ay gustong gumanti para sa pagkamatay ng kanyang master. Habang tinatalakay nila ang kanilang mga susunod na hakbang, binanggit ni Crystal ang kahangahangang kombinasyon ng mga kasanayan sa sayaw at pakikipaglaban ni Iki. Ang paghahayag na ito ay nagpasindak kay Ansel habang inaalala niya ang isang nakakatakot na pangyayari mula sa kanyang pagkabata. Ibinunyag niya sa kanya na noong siya ay 9 na taong gulang, dinala siya ng kanyang ina sa isang manghuhula na sinabi sa kanya na isang araw ay papatayin siya ng isang dancing ninja. Dahil sa takot na mangyari ang hula, inutusan niya ang kanyang kasintahan na gawin ang anumang kinakailangan upang patayin ang lalaki. Sa ibang lugar, si Iki na kasama si Kimi ay naglalakad pabalik sa kanyang hotel. Inanyayahan niya siya na manatili sa parehong hotel, na nag-aalok na kukuha ng isang hiwalay na silid para sa kanya. Ngunit siya ay nagulat nang iminungkahi ni Kimi na makibahagi sa parehong silid,
na humahantong kay Iki sa paniniwala na mayroon itong nararamdaman para sa kanya. Maya-maya ay naligo ang babae sa hot tub, habang si Iki ay sinisimula na gawing romantiko ang silid sa pamamagitan ng pagsisindi ng mga kandila, pagsasabog ng mga bulaklak sa sahig, at pagtugtog ng mabagal na musika. Nang matagalan sa paglabas si Kimi, ginamit niya ang Plane of Enlightenment technique para makita siya sa isang meditation world. Doon ay nakita niya si Kimi sa isang jacuzzi kasama ang isang lalaki na nagngangalang Nabo, na tumutulong sa kanya sa pamamagitan ng masahe. Nang mapansin ay inatake siya ni Nabo dahil sa pag-iispiya sa babae, na pinilit siyang bumalik sa totoong mundo. Pagkatapos ang nalulungkot na si Iki ay nilinis ang lahat ng mga ginawa niya kanina. Ilang sandali pa ay lumabas si Kimi sa banyo at sinubukan na linawin ang sitwasyon, gayunpaman, nagpanggap siyang maayos saka umalis na sinasabing kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Sa susunod na eksena, nagsaliksik si Iki at binisita si Garland sa kanyang opisina. Pagdating doon ay binanggit niya ang tungkol sa kanilang kalaban at iminungkahi na makipagtulungan upang mapabagsak si Ansel. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, napansin ni Iki ang ilan sa mga larawan ni Garland mula sa kanyang nakaraan at kinilala siya bilang ang kanyang biolohikal na ama. Nang tawagin niya siya bilang kanyang ama, ang nagulat na si Garland ay nagmamadaling sinuri ang marka sa kanyang binti, at sa huli ay nagpapatunay sa kanilang totoong relasyon. Pagkatapos ang dalawa ay nagbahagi ng isang emosyonal na yakap, at si Garland ay nagpahayag ng pagsisisi sa pagiging isang iresponsableng ama. Kasunod nito, pinag-usapan nila ang kanilang buhay at sa lalong madaling panahon ay nagsimulang gumawa ng estratehiya kung paano haharapin si Ansel. Habang papalabas sila ng opisina, tinambangan sila ni Crystal at ng kanyang mga alipores na sinimulan silang bugbugin. Makalipas ang ilang sandali ay nagpakita si Kimi upang iligtas sila, ngunit ang mga salarin ay nagawang kunin si Garland bilang hostage. Isinakay nila siya sa kanilang van at ipinahayag na pakakawalan lang nila ito kapag permanente nang bumalik si Iki sa kanyang bayan. Kasunod nito ay bumalik sina Iki at Kimi sa kanilang silid at pinag-isipan ang susunod nilang gagawin. Doon ay naalala niya ang mga sinabi ng Master, ang isang babae ay maaaring maging isang susi sa pagmulat ng kanyang tunay na potensyal. Dahil dito ay humingi siya ng pahintulot na hawakan si Kimi upang mahanap ang kanyang ama. Sa kabila ng unang pag-aalinlangan ng babae ay pinagbigyan din siya nito. Sa sandaling hinawakan niya ito ay nakita niya ang lokasyon kung saan nakakulong ang kanyang ama, na nagtulak sa dalawa na magmadali patungo sa kanya. Pagdating doon, natuklasan nila na si Garland ay nakatali sa isang time bomb na nagpapatunay na imposibleng matanggal. Dagdag pa sa panganib ng binalaan sila ni Garland na huwag magsasalita, dahil anumang maling salita ay maaaring makapag-trigger ng bomba. Dahil dito ay gumamit sila ng papel at panulat para sa komunikasyon. Ipinaalam sa kanila ni Garland na si Ansel ay nasa kanyang fighting channel kung saan nagtanim siya ng maraming bomba. Ipinahayag pa niya na nagtipon si Ansel ng mga sikat na artista sa kanyang palabas at pinaplano niyang pasabugin ang buong lugar para patayin silang lahat at siya ang mamumuno sa industriya. Hinimok niya sina Iki at Kimi na pumunta doon ng mabilis at iligtas ang buhay ng mga tao. Sinubukan ng kanyang anak na iligtas muna siya ngunit iginiit ng huli na imposible ito. Malinaw na nag-aatubili si Iki na iwanan ang kanyang ama, ngunit napilitan siyang gawin ito dahil maraming buhay ng mga tao ang nakataya. Habang papalabas sila ay tinambangan sila ng mga alipores ni Crystal na ikinulong sila sa isang bitag, kasunod nito ay isinakay sila sa isang truck at dinala sa ibang lugar. Habang nasa daan ay sinabihan ni Kimi si Iki na gamitin ang kanyang balakang para palayain ang sarili. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang balakang ngunit hindi nagtagumpay. Matapos ang maraming nabigong pagtatangka, naalala ni Kimi kung paano niya nagising ang kanyang kapangyarihan nang hawakan siya nito kanina kaya bigla niya itong hinalikan, na ikinagulat niya. Ipinagtapat din niya ang kanyang tinatagong damdamin para sa kanya, na ipinahayag na simula pa noong una ay siya na ang gusto niya. Hindi nagtagal ay umikot ang kapaligiran, at sa wakas ay naigalaw na ni Iki ang kanyang balakang at natanggal ang bitag. Pagkatapos nito ay tumungo ang dalawa sa lokasyon kung saan agad nilang hinarap si Ansel. Dahil naramdaman ang napipintong pagbabanta, sinubukan niyang guluhin sila sa pamamagitan ng pagsisiwalat tungkol sa mga nakatagong bomba. Ngunit labis na ikinagulat niya nang ginamit ni Iki ang kanyang balakang upang kunin ang lahat ng mga bomba at pasabugin ang mga ito sa hangin. Di nagtagal, isang grupo ng mga alipores ang lumitaw sa eksena upang labanan sila. Ngunit si Iki na ngayon ay naging isang ultimate dancing ninja ay gumamit ng kombinasyon ng mga galaw upang matalo sila ng walang kahirap-hirap. Samantala, sinubukan ni Ansel na tumakas gamit ang kanyang chopper.
Nang masaksihan ito ay kinuha ni Iki ang isa sa mga natitirang bomba at inihagis ito sa chopper na ikinasira ng pakpak nito. Bilang resulta ay bumagsak ito kay Ansel at sumabog, na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Sa huling eksena, makikita natin sina Iki at Kimi pabalik sa kanilang kwarto, na sinimulan ang kanilang bagong romantikong relasyon sa isang mapusok na halik. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!